Hinagupit na ng super bagyong Leon na ang Batanes at Cagayan. Nakaranas tuloy ng pagbaha sa ilang lugar dahil sa malakas na ulan. Para sa update, magbabalita si Brian Basa live mula sa Santa Ana, Cagayan. Brian, kumusta ang panahon dyan? Cheryl, sa mga oras na ito, mainit na at maaliwalas ang panahon dito sa Santa Ana. Nakatayo tayo sa Barangay Kasambalangan. Kung mapapansin ninyo, bukod sa mas maliwanag na dito sa lugar, yung mga bangka ay nakaparada dito sa gilid dahil ang Barangay Kasambalangan na isang coastal area. Tayo ay malapit sa dagat. Ang mga residente rito, kumbaga dating gawi, no? Yung mga iba rito nakatayo, nakaupo, yung iba nanananghalian na, no? So ibig sabihin, sinisikap nilang bumalik sa normal ang kanilang pamumuhay. Ibang-ibang eksenang ito na ating nakikita sa mga oras na ito kumpara dun sa nakita natin kahapon kung kailan naramdaman nila ang bangis ng Bagyong Leon. Sunod-sunod na malalakas na alon ang humampas sa baybaying ito sa Barangay Padaya, Apari, Cagayan. Kaya ang cottage na ito bumigay at tuluyang tinangay ng tubig. Sa bayan naman ng Baggao, nagmamadaling isalba ng mga magsasakang ito ang sako-sakong mais na kanilang inani. Inabot na kasi ito ng rumaragasang baha dahil ang buong taniman nagmistulan ng ilog. Umapaw naman ang Palawig River sa bayan ng Santa Ana. Nagngangalit din ang alon sa dagat, kaya nagbayanihan na ang mga residente sa paghatak ng kanilang mga bangka. Nasa 300 residente ang namalagi sa evacuation center ng Barangay Palawig. Kasama riyan si Nanay Belia na namomroblema sa kanilang kabuhayan bilang mangingisda. Hindi kami makapaghanap buhay, sir. Wala kaming makakain, sir, pag hindi kami makalaot. Saka kami makapaglaot kung maganda ang panahon. Ramdam din ang malakas na hangin sa Barangay Sentro. Malakas din ang hampas ng mga alon. Ganito rin ang lagay ng dagat sa bayan ng Kalayan. Hindi na rin madaanan ang tulay ng San Isidro papuntang Taytay dahil sa umapaw na tubig. Dahil sa masungit na panahon, umabot sa halos 14,000 residente ang inilikas sa buong Cagayan. Pero ayon sa mga lokal na pamahalaan, may mga kababayan silang nagmatigas pang lumikas. Ayaw naman talaga nila, sir, kasi ayaw nilang iwanan yung mga bahay nila. Ang hamon namin, sir, dapat mag-evacuate na sila kasi baka ririsgo din ng sitwasyon ng dagat, lalaki na ng alon. Kasi lumalaki na yung dagat sa ilog. Madaling araw naman itong Huwebes nang maramdaman sa Batanes Provincial Police Office ang super bagyong Leon. Malakas na ulan at hangin ang naranasan nila. Kinaumagahan, kita naman ang paghambalos ng alon sa sabtang. Nagsayawan din ang mga puno dahil sa malakas na hangin. Sa sobrang lakas, tila pataas na ang tubig sa gilid ng bundok na ito. Cheryl, nakataas ang signal number 3. Ayon to sa huling advisory ng Pag-asa, nakataas ang signal number 3 sa Batanes, signal number 2 sa Babuyan Islands at signal number 1 sa mainland Cagayan, kabilang itong kinatatayuan natin na bayan ng Santa Ana. So sa ibig sabihin nito, sa patuloy na paghina ng Bagyong Leon, inaasahan na makakabalik na rin sa normalang pamumuhay. Hindi lang ng mga kababayan natin dito sa Barangay Kasambalangan, hindi lang sa mga kapatid natin dito sa Santa Ana, kundi sa mga lugar na dinaanan ng bagyo. Ang ginagawa ngayon ng mga otoridad sa mga oras na ito ay namamahagi pa rin patuloy ang pag-abot ng ayuda sa mga naapektuhang residente. Galing yan yung mga ayuda sa lokal na pamahalaan. Balik sa inyo. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Brian Basa. Puntong ito, magkakausap po natin si Batanes Governor Marilu Cayco. Magandang tanghali po sa inyo, Gov. Magandang tanghali po. Gov? Opo. Can you hear me?
Opo, Ma'am Cheryl, Opo. Gov, kumusta na po kayo dyan? Kamusta na ang lagay ng panahon dyan po sa Batanes? Sa ngayon po ay humina na ang hangin pero delikado pa rin kaya hindi pa rin kami nakakalabas para mag-assess. Pero after siguro ng interview ko po sa inyo, lalabas po kami, tingnan namin kung pwede na po para ma-check namin yung mga lugar na lalo na yung mga landslide na nire-report ng ibang munisipyo para ma-clear po namin. At i-check po rin kung marami pang nasira mga bahay nitong kasi kagabi po sobra pong lakas ng hangin, magdamag po mga hanggang 5 a.m. po ay malakas po ang hangin ng dala ng typhoon na Leon. Yung ulan po nadulot nito? Hindi po masyado. Compared po sa typhoon na Julian, ang typhoon Julian malakas ang hangin, malakas ang ulan. Itong typhoon Leon, malakas ang hangin, pero hindi masyado ang ulan. Kaya wala po kaming reported na flooding. Hindi kagaya doon sa sa typhoon Julian na mayroong mga 3-4 na munisipyo na nagkaroon ng flooding po. With this typhoon po, ilang residente ang kinailangang ilikas? Dito ay ito siguro ang pinakamarami na naming mga evacuees. Inside the evacuation centers, buong Batanes, mayroon kaming 186 families, 606 individuals. Sa evacuation, ito yung mga pumunta sa kapitbahay at saka mga kamag-anak na konkreto ang bahay. Meron po kami 304 families, 832 individuals. So ang total nito, 490 families, 1,438 individuals. Ang mga evacuees namin, sila na po yung pupunta dito. Pero mayroon pa rin kaming forced evacuation sa ibang munisipyo dahil malapit po sila sa baybayin at mayroon kaming storm surge. Ang lalaki ng alon po dito sa Batanes po. Kaya po pinili silang ilikas sa mas mataas na lugar. Pagdating naman po, sabi nyo nga po, it's good na itong si Bagyong Leon ay wala namang maraming ulan na dala. So wala pong reported na flooding, pero may initial assessment na ho ba kayo doon sa damages? Wala pa po. Mamaya pa ho malalaman po namin at saka hinihintay pa namin ang reports ng munisipyo po. Sa mga kabayan, mayroon akong mga nakita, pinicture nila sa ugnayan namin at may mga nasira po. Pero kasi napakarami talaga ng nasira bahay, totally and partially nung typhoon po yan. Hindi pa tapos ang ilang pag-repair at pagpapatay ng panibagong bahay na mas tipid ay mas matibay. Kaya po marami pong naglikas gawa ng hindi pa tapos yung pag-repair ng bahay po nila. Kaya sabi kong gano'n sa kanila, mas mabuti na nagpunta kayo sa evacuation center para safe kayo. Kamusta po? Sapat pa ho ba ang inyong resources? Sa ngayon po, mayroon pa kami na ibibigay na family food packs dun sa mga nasa evacuation center. Pero wala pa po akong maibibigay sa lahat ng affected families dahil po naubos po yung family food packs namin nung typhoon na Julian. Mayroon naman ibibigay sa amin ang DSWD na 14,000 family food packs pero hindi na nga ho na itawid dito gawa nung typhoon na Christine at itong typhoon na Leon. Pero naikarga na ho yan sa vessel at nag-shelter lang po sa Ilocos dahil dito sa bagyong ito. Pero once na maganda siguro ang panahon, ay lalayag na po yan at dadalhin ho dito yung mga family food packs para sa lahat ng pamilyang affected po. Sumulat na rin po ako, baka sakaling tumagal ang
na masama ang dagat. Sumulat na rin po ako kay Secretary Chudoro, kay Yusek Nepomuceno kung pwede po kaming bigyan ng kahit tatlong biyahe lang ng family food pass para ho may immediate akong ibigay sa mga affected families po. At sabi nyo nga po ngayon ay medyo bumubuti na po ang panahon nyo dyan sa Batanes? Opo, medyo gumaganda na po, pero makulimlim pa rin, pabugso-bugso pa rin yung hangin at malalaki pa rin yung alon. Marami pong salamat for the update. Mag-iingat din po kayo dyan, Batanes Governor Marilu Cayco.